Good evening! Hi, I'm Verna. And I'm Tracy. And welcome to Bonfire Night. So muli, wini-welcome po namin lahat ng mga pastor, mga primary leaders, mga disciples, mga magulang, and kung first time ka dito, welcome sa Bonfire Night. Wini-welcome din po namin ang aming mga ka-Bonfire Night na nanonood sa iba't ibang bansa. So bago tayo magsimula, panoorin muna natin ang Bonfire Things to Remember. Here are your bonfire things to remember. Bring your notebook, Bible, and ballpen. Open your heart to the message. Hashtag Puspus Yarn. No unnecessary activities while watching. Hashtag multitasker. Wag ganon. Focus on the message through our speakers. no? Kasi kung makikita natin, ang gaganda ng promise. Ang gaganda ng Hashtag promise. focus ka lang. Invite and tag your friends. Be a blessing. Hashtag friendship goals. Engage by sharing your thoughts and leave comments below. Respond to the message and take action. Oh, huwag kalimutan mga ka-bonfire ha. Paalam! Praise God sa ating Bonfire Things to Remember. So tayo mga ka-bonfire, maging mindful po tayo habang ongoing yung ating live. Make sure po natin na na-mention na po natin yung ating mga disciples, yung ating mga leaders, and especially yung ating mga invites. Amen to that as well. Let us all be excited. Kaya ini-encourage ko ang bawat isa na sama-sama tayong tumayo at papurihan natin ang ating Panginoon together with our worship team sa pamamagitan ng isang awitin. Savior of my soul, I worship you as God alone. Greater love has
see your glory, Lord. I open my heart. I want to be closer, closer to you. Open my eyes. I want to see your glory, Lord. I open my heart. I want to be closer, closer to you. Open my eyes. I want to see your glory, Lord. I open my heart. I want to be closer, closer to you. I want to be closer, closer to I want to be closer, closer So praise God, and tonight let us all be excited dahil muli makarinig tayo ng salita ng ating Panginoon through our speaker. So we are reminding everybody na wag lang po tayong manood sa ating mga gadgets, but tayo po ay active na mag-engage sa ating comment section. Amen to that. That's why let us ready our hearts and our minds sa message na mapapakinggan natin tonight. So for our speaker, he is the senior pastor of CGS Bacoor, a loving husband and father. Let's welcome Pastor June Colo. Good evening mga ka-bonfire. Welcome po sa ating gawain ngayong gabi. Welcome po sa lahat ng mga nanonood at sumusubaybay. Sa mga kasama po nating mga pastors, mga primary, mga leaders, mga attendants po natin, sa lahat po ng mga disciple. Ganyan din po, ini-welcome natin ang ating mga bagong kasama ngayon na nanonood dito po sa ating bansa, sa Pilipinas. Ganyan din po sa iba't ibang mga bansa. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay dumako sa panalangin. Hallelujah, praise God. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, God, maraming salamat po Diyos sa iyo pong patnubay sa buong maghapon. Salamat po Diyos sa pagpapalang iyo pong pinagkaloob sa bawat isa. Ngayong gabi, O Diyos, kami po ay sama-samang dumudulog po sa inyo upang aming hingin po, O Diyos, ang iyong pong patnubay na maging matagumpay, O Diyos, ang aming pong gawain sa gabi pong ito. Holy Spirit, pagkalooban mo po kami ng karunungan, kaalaman, upang sa mga salita, O Diyos, na aming pong pag-uusapan ngayon, God, muli ito po, O Diyos, ay mag-download sa amin ng isang pagpapala, O Diyos. Gayon din, Ama, hinihiling ko po na bilang gagamitin mo sa gabi pong ito, Holy Spirit, bigyan mo po ako ng mga salita na magbibigay, O Diyos, linaw para po ang iyong mga mensahe, O Diyos, na aking pong bibitawan ay patuloy na maghatid ng pagbabago sa buhay ng bawat isa at may apply ito
sa sarili namin, O Diyos, na pagkilos bilang iyong mga anak. Salamat po, Ama, at dalayan ko, O Diyos, na patuloy mo pong pagpalain ang gawain ito, lalo na, O Diyos, ang aming pong ginagamit na platform, ang internet, O Diyos, upang lahat po, O Diyos, ng kasama namin ngayon ay maging maayos, O Diyos, ang kanilang pagsama sa gawain ito. Salamat po, Ama. In Jesus' name pray. Amen and amen. Ngayon po ay ating pong buksan ang ating pong pag-uusapan sa gabi pong ito na matatagpuan po sa aklat ng Jeremiah chapter 1 verse 5 to 10. So sabi po dito, pinili na kita bago ka ipinaglihi upang maging propeta sa lahat ng bansa. Sinabi ko naman, Yahweh, hindi po ako marunong magsalita. Bata pa po ako. Subalit sinabi niya sa akin, huwag mong sabihing bata ka. Sinusugo kita, kaya tumayo ka. Ipahayag mo sa lahat ang aking iniutos sa iyo. Huwag mo silang katakutan pagkat ako'y sa iyo at iingatan kita. Akong si Yahweh ang nagsabi nito. In verse 9, pagkatapos inunat ni Yahweh ang kanyang bisig, hinipo ang mga labi ko at sinabi, Hayan, ibinibigay ko sa iyo ang dapat mong sabihin. Ibinibigay ko rin ngayon sa iyo ang kapangyarihan sa mga bansa. Mga kaharian, sila'y bunutin at ibagsak, lipunin at iwasak, ibangon at itatag. So dito po sa ating kinuhang text, sinabi po dito ni Jeremias, no, na siya ay pinili ng Diyos sa isang gawain. Kaya nga po tayo, may dahilan po tayo kung bakit tayo narito. May dahilan po tayo kung bakit tayo ay nasa CGS Philippines. Kasi nainiwala po tayo na itinalaga na o itinakda na ng Diyos ang ating pagsama po dito. No? So, ang aking pong team ay ating pong kinuha dito po sa verse 7 and 8. Sabi po dito, But the Lord said to me, Do not say, I am only child. You must go to everyone I send you to, and say whatever I command you. Do not be afraid in them, for I am with you, and will rescue you, declare the Lord. So yung word po dito na sinabing, you must go to everyone, I send you to say, I send you to, and say whatever I command you. Nagpapakita po ito na si Jeremiah ay isang instrument ng God. Kaya ito po yung topic natin. Called to be God's instrument. Pag sinabi pong God's instrument, ito ay nangangahulugang ginagamit ng Diyos ang tao upang isagawa ang kanyang kalooban or layunin. No? Tulad halimbawa dito po sa atin, no? Yung ating mga musician, gumagamit sila ng instrument para sila po ay makalikha ng isang magandang awitin. No? So, instrument ay napakahalaga para mangyari yung desire, yung gusto natin. Kaya tayo bilang mga disciple, mga instrument tayo ng Diyos para itayo yung kanyang kaharian. Ibig sabihin, hindi lang po tayo tagamasid, kundi tayo po ay aktibong kalahok sa mga plano ng Diyos para maiangkop ito ayon sa kanyang nais. Kaya nga po, hindi po lamang ito nakadesinyo para sa mga leaders, para sa mga pastor. Lahat po tayo ay dinisinyo para lumahok sa kaharian ng Diyos. So, tinawag ang bawat isa sa atin upang maging instrumento ng Diyos. Saan? Upang ipadama yung kanyang pag-ibig, upang ipadama yung kanyang compassion, upang akayin ang tao patungo sa Diyos, upang bigyan
ng halaga yung salita niya na ipalaganap sa mga taong hindi pa nakakarinig nito. Kaya ang pagiging instrument ay hindi lamang po yan patungkol sa sarili mo, kundi ito ay patungkol sa layunin ng Diyos at sa ikabubuti ng maraming tao. Kaya nga po ang tanong po natin, what is God's purpose in calling you to be an instrument? No? So number 1, to declare God's commandment. Sabi po dyan sa verse 7 and 8, so balikan po natin sa Tagalog. Subalit sinabi niya sa akin, huwag mong sabihing bata ka, sinusugo kita kaya't humayo ka. Ipahayag mo sa lahat ang aking inuutos sa inyo. Huwag mo silang katakutan pagkat ako'y isa sa iyo at iingatan kita. Akong si Yahweh ang nagsabi nito. So dito pinapakita na itong si Jeremias ay ginamit ng Diyos na instrumento para yung kanyang iniuutos ay maihayag sa mga tao. Kaya sa ating panahon, tayo rin ngayon ay ginagamit ng Diyos o isang instrumento ng Diyos para sa mga utos na ito. No? Pero kung ating pong babasahin yung verse 6, sabi dito, hindi sinabi dito, Yahweh, hindi po ako marunong magsalita, bata pa po ako. So, doon, no, sinabi ni Jeremias, parang gumagawa siya ng excuses. Gumagawa siya ng dahilan, alibay. No? Bata pa po ako. No? Hindi pa ako marunong magsalita. Pero, hindi tinanggap ng Diyos. Di ba? Ibig sabihin, lahat ng tinawag ng Diyos, hindi pwedeng magdahilan. Wala kang rason na kontrahin ang gusto ng Diyos. No? Kaya pagdating po sa verse 7, huwag mong sabihing bata ka, sinusugo kita, kaya't humayo ka. So isang pribilehiyo po sa bawat isa sa atin, no, na maging instrumento ng Diyos. Biro mo, sa dami ng tao sa buong Pilipinas, o dito sa bansa natin, ilan tayo, umabot tayo ng 130,000, no, pero isa tayo o isa ka sa pinagkatiwalaan ng Diyos para ihayag yung kanyang salita o ihayag yung kanyang iniutos. Kaya kung ikaw ay nasa pamilya mo na hindi pa buo na naglilingkod sa Lord, instrumento ka para yung utos na yan, ihayag mo sa kanila. Diba? O doon sa mga taong nakakasalamuha mo, maaaring sa school, o sa workplace mo, o dito sa komunidad mo. No? So, ikaw yung instrumento ng Diyos na kailangan magpahabot ng mga utos na ito. Di ba? So, ibig sabihin, itong utos na to ng Diyos kay Jeremias, hindi ito pang sandi lang. Hindi ito pang isang araw lang. Ito ay 24/7. O araw-araw dapat nakikita ito na ating ginagawa. No? Kaya yung salitang go and make disciple, hindi mo dapat yan kinababagutan. Kumbaga normal na sa'yo yan. Normal na sa'yo yan na mag-go and make disciple. Di ba? Buhay mo na yan. Di ba? Buhay na natin yan. Dahil ang isang instrumento, sunod-sunuran lang yan sa pinagagawa ng Diyos. Pansinin natin yung mga instrumento nating mga gamit. Wala silang kakayahang magreklamo. Di ba? Kaya tayo dapat walang kakayahan na magreklamo sa Diyos. Kasama dyan yung ating oras, yung ating effort, kasama dyan yung ating bulsa, ang ating finances. Kailangang ilabas mo yan. Kahit maranasan mo yung hirap, kahit maranasan mo yung minsan ay kahihiyan, minsan nagkakaroon ng discrimination, no? May mga pagtutol, marami, nakakaranas ka ng mga paghahadlang,
Diba? Pero sabi sa verse 8, huwag mo silang katakutan pagkat ako'y sa iyo at iingatan kita. Akong si Yahweh ang nagsabi nito. Diba? Kaya bilang instrumento ng Diyos, dapat nagpapalakas ka. Dapat nag-aaral ka. Dapat nagpapaturo ka dito sa ating journey. No? Kagandahan dito. Hindi ka tatayo, hindi ka lalakad na mag-isa. May leader ka. Diba? Na siyang mag-guide sa iyo para matuto ka. Kailangan mo lang talaga magpaturo. Kaya nga hindi ka mahihirapan dito sa atin. No, sa journey natin. Kailangan mo lang sumunod. Kailangan mo lang dumaan sa process. Kaya congratulations doon sa mga nakapasok ng life class po natin itong buwan na to na nakalipas, no? So, congratulations dahil yan ay unang step para yung pagiging instrumento mo sa Diyos ay iyong mago, di ba? Tandaan po natin, si Jeremias dito inutusan. Ipahayag yung kanyang utos. So tayo rin ay inuutusan para abutin natin, hanapin natin, puntahan natin yung mga taong napapahamak, lalo na sa pamilya natin. No? Maaaring sa pamilya mo, ikaw pa lang, o dalawa pa lang kayo, o tatlo pa lang kayo. No? Kaya kailangan kumilos po tayo. So, point number 2 natin, no? Number 2, to declare trust and rely on God's power. So sabi po dito sa verse 9 and 10, pagkatapos iniunat ni Yahweh ang kanyang bisig, hinipo ang mga labi ko at sinabi, hayan, ibinibigay ko sa iyo ang dapat mong sabihin. Ibinibigay ko rin ngayon sa iyo ang kapangyarihan sa mga bansa't mga kaharian. Sila'y bunutin at ibagsak, lipunin at iwasak, ibangon at itatag. So ayon po dito, ibinigay na ng Diyos ang ating mga sasabihin. No? Ibinigay na ng Diyos yung kapangyarihan upang tayo ay maghayag, mangaral. So ibig sabihin dito, wala po ditong pagalingan. Wala po ditong pabaitan. Diba? Ang gusto ng Diyos, dito, kailangan tayo ay maging masunurin. So, ibig sabihin, hindi sa Diyos mahalaga kung ano ang status mo. Nakapag-aral ka o hindi, mayaman ka man o hindi, o kinikilala ka man o hindi. Di ba? Ang gusto ng Diyos, no, maging masunurin tayo. Ibig sabihin, sa Diyos pala, walang requirements. Kailangan lang sa Diyos, ikaw, naniniwala ka ba? Umaasa ka ba? No? Kaya ako naniniwala, kapag tayo ay kabilang sa mga pinili ng Diyos para maging instrumento, no? Ang ating kaisipan, yung mindset natin, nakatuon na yan sa winning. No? Nakatuon yan sa winning. Kumbaga, sugod ka lang ng sugod para mag-win. No? Lahat ng negatibo, tanggal. Puro positibo lang ang ating iniisip. Diba? Gusto natin maakay lahat ang tao. Maakay ang buong pamilya. Tungo kay Lord. Kaya nga ang isang instrument, hindi po yan pinanghihinaan ng loob. No? Laging naka-rely yan kung ano yung pinagagawa ng Diyos, kung ano yung nais ng Diyos. Kaya nga kaya lang tayo lumalakas, kaya lang tayo tumitibay, hindi dahil sa atin, kundi dahil sa kapangyarihan ng Diyos. So dito,
kung papansinin po natin, pinakita dito, no, na ang taong madahilan ayaw ng Diyos. Gusto niya walang dahilan. Kasi ang taong madahilan, hindi yan mananalo. Hindi mananalo. At hindi niya makukuha yung favor ng God. So, yung example natin dyan, yung 12 spy na pinadala ni Moises. No? So, dalawa lang doon ang positibo. Kaya dalawa lang doon ang nakapasok sa lupang pangako. No? Kaya dito, tandaan natin, ang pagiging instrumento natin, kailangan lagi tayong nakapokus sa pagtitiwala sa Diyos. Kasi pag wala tayong tiwala sa Diyos, kahit sa pamilya natin, hindi natin kaya. No? Hindi natin kaya. Kasi pag marami, mas malakas. E paano kung nag-iisa ka lang? Diba? Pero, sa buhay espiritual, mas malakas ka. Kasi, ang kapangyarihan ng Diyos ang iyong hawak, ang iyong dala. Sabi nga dito sa 2 Samuel chapter 5 verse 10, habang lumalaon ay lalong nagiging makapangyarihan si David pagkat sumasa kanya si Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan. So isang halimbawa po dito si David. No? Si David, alam naman natin na warrior talaga siya. Lahat ng kanyang pagkikipaglaban, nagtatagumpay. Kasi lagi niyang, bago siya sumugod, lagi siyang nakikipag-usap sa Diyos. Lagi niyang sinasangguni sa Diyos. No? Kaya ang nangyari, si David hindi takot. Diba? Pagkasama mo lagi ang Diyos, hindi ka takot. Diba? Kaya si David, sa lahat ng kanyang journey, ay puro siya tagumpay. Hindi dahil sa si David ay magaling. Hindi dahil si David ay pabilidad. Si David, kaya lang siya nagtatagumpay or magaling dahil yan, umasa siya sa Diyos. Kaya ako naniniwala, no? Kapag umaasa tayo sa Diyos, yung cell group mo lalago yan. Dadami yan. At magiging leader ka ng mga leaders. Kaya lang, may kondisyon. Aasa ka sa Diyos. No, sabi dito. Kaya nga dito, sinasabi sa verse 9, ibinibigay ko rin ngayon sa iyo ang kapangyarihan sa mga bansa. Ha? Grabe pala si Lord. No? Hindi tayo pinapaproblema. Hindi tayo sinusuong sa balag alanganin. Diba? Ibinibigay niya sa atin ang ating mga gagawin, ang ating mga sasabihin, no? Kaya lang, may kondisyon. Kaya nga sa Lord, laging may kondisyon niya. Maliligtas ka, pero sasampalataya ka. No? Kaya dito, magagawa mo magtagumpay, kailangan magtiwala ka. Kailangan umasa ka sa Kanya. Kasi sabi sa verse 10, ibinibigay ko rin ngayon sa iyo ang kapangyarihan sa mga bansa. Diba? So sabi diyan, tayo ang instrumento ng Diyos para magtanim ng mga bagay espiritual sa mga tao. Kaya dapat ang bawat isa sa atin tumapang na. Tapangan natin ang pagwiwin. Tapangan natin ang pag-i-invite. Tapangan natin ang pagdadala ng mga tao sa cell group. Tapangan natin makipag-usap sa mga tao. Kasi binigay na eh. Yung iba, takot. Pag ang kaharap niya o ang pupuntahan niya, ang prospect niya ay professional, no? Ay siya hindi nakapag-aral, natatakot. No?
Kasi baka iba yung marinig, no? Pero dito hindi eh. Sabi ng Diyos, ibinigay ko na sa iyo ang sasabihin mo. Diba? Ibinigay na sa atin ang kailangan natin. Kaya nga lahat po tayo, harapin po natin itong utos. Huwag na tayo magtago. Kailangan lantad na po tayo lahat ngayon. Kumilos na po tayo ngayon. Kasi sa panahon po natin, alam natin, maraming taong mapapahamak. Di ba? Ngayon, kung tatamad-tamad ka, walang mangyayari. Ayaw ng Diyos ng tamad. Sinabi niya yan dito sa Kawikaan, chapter 20, verse 4. Ang magsasakang tamad na magbungkal ay walang maaani pagdating ng anihan. Meron ka nun? Kaya kung tamad kang mag-win, no, ay wala kang maaaning disciple. Wala kang mapoproduce na leader. Diba? Tayo po, batid natin na kailangan ng tao ang utos o ang salita ng Diyos. Kasi tulad natin, nung hindi pa natin nalalaman ang salita ng Diyos, wala tayong panahon. Wala kang panahon magbasa, wala kang panahon makipag-usap sa Diyos, wala kang panahon na maglaan ng oras para sa gawain ng Diyos, at ang higit sa lahat, ang hindi nakakaalam sa salita ng Diyos, walang alam, lalo na pagdating sa panalangin. Kaya ang alam nila, manalangin lang pag may sakuna. Manalangin lang pag may hinihingi. Di ba? So talagang kailangan tayo magsalita. Kaya ang utos dito ng Diyos kay Jeremias, anong utos niya dito? Pumaroon ka. Diba? Sinusugo kita, ipahayag mo ang utos ko sa lahat. Diba? So, ibig sabihin, kailangan malaman ng mga tao yung salita ng Diyos. Kasi alam natin, sa paligid po natin, marami tayong nakikita na hindi pinapalaga ng salita ng Diyos. Patuloy silang namumuhay sa sumpa. Patuloy na silang namumuhay sa kahirapan. Diba? Kaya tayo po binigyan ng Diyos ng responsibilidad para magsalita sa Kanya. Kaya lang, kondisyon, huwag kang matatakot. No? Kaya dito, pag lagi mong kinakatakutan niyang magsalita, balikan mo yung verse 8. Anong sabi sa verse 8? Huwag kang matakot pagkat ako'y sa iyo, tiyak na lagi kang magtatagumpay. No? So, asahan po natin lagi, pagkatiwalaan po natin lagi ang Diyos. Kasi kung bilang mga instrumento ng Diyos na hindi ka nagtitiwala sa Diyos, saan ka nagtitiwala? Sa sarili mo o sa kalaban ng Diyos? Kaya ito po yung point number 2 natin. No? Nagawin po natin bilang instrumento, magtiwala tayo lagi at umasa sa Diyos. The number 3, to declare the wonderful works of God. Makikita po natin yan dito sa 1 Peter chapter 2, verse 9. Tingnan po natin yung unang Pedro. Sa Tagalog din po, unang Pedro, Kabanatang 2, ang talatay 9. Sabi po dito, datapwat kayo ay isang lahing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng mga kahangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. So, mapapansin po natin dito, sa binasa po natin, no? Isa sa layunin ng Diyos kung bakit tayo ginawang instrumento ay maghayag ng Kanyang mga kamangha-mangha, mga gawa. So, ibig sabihin, tayo pala, dapat ang buhay natin ay magiging isang buhay na patotoo sa iba.
At dito po sa mga kamanghamanghang ginawa ito ng Diyos sa atin, lahat po tayo nagbinipisyo. Lahat po tayo nakinabang. Di ba? At kailangan ma-experience po ito ng tao. Ano ba yung kamanghamanghang ginawa ng Diyos sa buhay natin? Magbigay po tayo ng halimbawa. Yung ating natamong kaligtasan. Diba? So sabi niya po dito sa verse, no, sa verse 9, siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kagilagilalas na kaliwanagan. Pero isang kamanghamanghang ginawa nito ng Diyos sa buhay natin. Na lahat po tayo, mayroong nakaraan. Ako, mayroon akong nakaraan mga gawaing madilim. Diba? Pero purihin ng Diyos, niligtas ako mula sa kadiliman. Maging ikaw man, no? Niligtas din ng Diyos mula sa sumpa ng kasalanan. Kaya dito nakita ko, tayo ay magiging testimonya o magiging mabuting patotoo kapag naramdaman mong ligtas ka, dapat nagliligtas ka. Diba? Dahil ang taong ligtas, nakakahawa yan. Diba? Instrumento Kaya nga ang taong ligtas, hindi papayag yan na walang maligtas. So, ibig sabihin, pag ligtas ka, naghahanap ka ng taong dapat maligtas. Kasi parang ikaw mismo makumbinsi ka sa sarili mo. Na-experience kong maligtas, pero bakit parang wala akong naliligtas? No? Kasi ang isang taong ligtas, nakakahawa yan. Diba? Nakakahawa talaga. Kasi makikita nila kung paano dati yung buhay natin. Diba? Kaya hindi kataka-taka na ngayon lumalago ang net mo, dumadami ang katulad mo, di ba? Kasi nakita nila, na-experience nila kung paano ka nagbago, kung paano ka naligtas. Kaya ang isang kamangha-mangha sa buhay po natin na nangyari, bukod po sa kaligtasan, yung nabago tayo. No? Binago ng Diyos ang ating buhay. Dati magulo, dati walang kapayapaan, dati laging kapos, dati laging kulang, diba? Dati wala kang panahon sa Diyos, puro lang sa sarili mo. Pero ngayon, iba ka na. Diyan na mangha, o yan ang kamangamanghang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Na tayo ay baguhin. Kaya ako naniniwala sa lahat ng mga binago, pag nadikitan ka, mababago. Kasi sabi dito sa 1 Corinthians chapter 15 verse 33, sabi diyan, kaingat kayo, ang masamang kasama ay nakakasira ng magandang ugali. Diba? So pag ang kasama mo ay, pag ang mga nagsasamahan ay masasamang ugali, pansinin ninyo, kapag ang kasama ng isang tao ay manginginom, nagiging manginginom. Kapag ang kasama ng isang tao ay magnanakaw, ay nagiging magnanakaw. Di ba? Kahit hindi ka magnakaw, ang tingin sa'yo magnakaw. Pero kapag ang kasama ng tao ay nababago. Nagkakaroon ng pagbabago. Di ba? Kaya yung taong ligtas, yung taong nabago, pag tinabihan yan ng isang taong hindi ligtas, maliligtas yan. Minsan, mayroon akong binabahagyan ng salita ng Diyos. No? Hindi pa siya totally nababago Nung tinabihan ko, yung kanyang sigarilyo, hindi niya naitapon. Pinisil na lang niya yung dolo. Pinisil niya, hindi niya tinapon. Siguro, hindi ko alam kung nahihiya. No? Pinisil niya yung dulo. Hanggang sa
napaso yung kamay niya tuloy. No? Ano ibig ko sabihin? Pag dinikitan mo yung isang hindi nababago, nababago. Kasi nakita niya ako, hindi na ako naninigarilyo. Tapos, nilapitan ko siya. No, ang ginawa niya, hindi niya maitapon, siguro nahihiya, inipit. No? Anong pinakita ko? Pag ang isang taong nabago, ang mga taong hindi nababago, nahihiya. Kaya ang nangyayari, nababago sila. Amen po ba mga kapatid? Kaya nga, ang ating pagbabago, ang ating kaligtasan, hindi po yan galing sa atin. Kasi galing tayo sa madilim eh. Galing tayo sa lahat tayo, galing sa may gawang hindi kaya-aya sa Diyos eh. Pero, ang kamangha-mangha dito, no? Tayo ngayon ang gagamitin ng Diyos para maging patotoo sa iba. Kaya nga ang tawag sa atin, tinawag upang maging instrumento. Para ipakita yung kamangha-manghang ginawa ng Diyos. Kaya yung pagliligtas sa atin, di ba? Mararanasan lamang yan ng mga taong niligtas at binago ng Diyos. Kaya malinaw po dito, no? Na nire-remind tayo sa pamamagitan ni Jeremias, no? Si Jeremias sa panahon niya ay ginawang instrumento ng Diyos para yung utos niya ay makarating sa mga tao, makarating sa mga bansa, makarating sa mga namumuno. No? At tayo gayon din po sa panahon po natin. Kinuha tayo ng Diyos mula sa sistema ng mundo para gawing instrumento na ang kanyang salita ay patuloy at patuloy na mag-abot ng mga tao na dapat ay maligtas. Okay, so sa ating pong pagtatapos, sabi po dito sa ating conclusion, those called to be used an instrument of God will open up blessing to many and reveal the commands, powers, and wonderful work of God. Diba? So tandaan po natin, ang pagiging instrumento natin sa Diyos ay isang malaking pagpapala na magbubukas sa bawat mabagian natin ng salita ng Diyos. Una, sa tahanan natin, sa ating komunidad, o kung saan ka man, dalahin ang iyong paa, o kung sino man ang iyong makakasalumuha, sigurado, magiging pagpapala ka. Okay, so sa ating pong pagtatapos, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat sa inyo pong pagsama sa aming pong gawain ito. Salamat po, Diyos, sa pribilehiyo na muli, O Diyos, ako pa ay iyong magamit upang ang iyong salita, O Diyos, ay maihatid sa iyong mga anak, O Diyos, upang kami pukawin na kami, O Diyos, ay mayroon pong responsibilidad na dapat naming gampanin bilang iyong inaatasan sa aming panahon, na kami ay magiging mabuting instrumento upang dumaloy, O Diyos, ang iyong mga salita sa mga taong dapat maligtas. God, bigyan mo po kami ng tapang. Bigyan mo po kami, O Diyos, ng lakas upang ang mandato mong ito ay magawa po namin ng naaayon sa iyong kalooban. Salamat po, Ama, sa inyo po ang kapurihan at kadakilaan. In Jesus' name pray. Amen and amen. Savior, I come, quiet my soul. Remember
Redemption's hill, where your blood was spilled from our ransom. Everything I once held dear, I count it all as lost. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me to the cross. You were as I, tempted and tried. You the Word became flesh, bore my sin and death. Now you're risen. Everything I once held dear, I count it all as lost. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me to the cross, to your heart, to your heart. Lead me to your heart. Lead me to your heart. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me to the cross. Praise God and thank you po Pastor Jun sa message na hinatid niyo po sa bawat isa. And I know na lahat po tayo ay maraming natutunan kaya we encourage to be a blessing to our online platforms by posting your takeaways using this hashtags.
praise God and salamat po sa lahat na nakasama namin sa ating bonfire night. Salamat po sa ating mga pastors, sa ating mga primary leaders na gumobilize for Friday, sa ating mga disciples, leaders, and kung invite ka dito ngayon, marami pong mga leaders dyan na nagko-comment. So, pwede po kayo mag-reach out if you want to be part of our online cell group. So, continually, we encourage everybody na patuloy niyo pong suportahan ng ating CJS Philippines Facebook page, ang ating CJS Philippines Bonfire Facebook page, yung ating YouTube channel, TikTok, and Instagram. Itong mga social media accounts po natin, let us make sure na minamaximize natin ito all for God's glory. Amen to that. And we also encourage everyone sa darating na online simbahay. 6 ng umaga. So, andun po tayo. Nirarally na natin. Saturday pa lang yung invitations natin para yung mga friends, family, and colleagues po natin ay mabless din at makasama natin sa pakikinig ng message na ihahatid sa atin ng ating buting pastor, Pastor Rami Henares Jr. So, thank you and God bless.